Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng pabrika ay tila humahagulgol kasabay ng mahinang pagpatak ng ulan sa bubungan. Nakayuko si Mang Tino habang pinupunasan ng langis sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng mga alaala ng pagkakataong hindi na may babalik. Sa bawat pag-ikot ng gear sa makina, narinig niya ang tibok ng isang buhay na unti-unting nauubos sa ilalim ng mabibigat na responsibilidad at panlalait ng mga taong nasa itaas. Si Mr. Victoriano, ang manager ng Apex Manufacturing, ay isang lalaking ang itsura ay kasing kintab ng kanyang mamahaling sapatos. Ngunit ang kalooban ay kasing dumi ng basahang pampunas ng makina. Para sa kanya, ang mga empleyadong tulad ni Mang Tino ay mga numero lamang sa spreadsheet, mga piyesang madaling palitan kung sakaling masira. Isang hapon habang nag-iinspeksyon ng manager sa production, nakita niyang nakatayo lamang si Mang Tino sa tabi ng isang humintong conveyor belt. "Hoy, Tino! Ano na naman ang ginagawa mo? Nagbubulag-bulagan ka na naman dyan sa mga walang kwentang bagay?" Sigaw ni Mr. Victoriano. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong planta. Dahan-dahang lumingon si Tino. "Sir, huminto po ang makina. May problema po sa transmission gear. Hindi po ito gagana hanggat hindi na iayos ang alignment." Umalakhak ang manager. Isang tunog na puno ng pagkamuhi at pagmamataas. Hinarap niya ang ibang mga manggagawa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. "Narinig niyo ba ang matandang to? Alignment? Ano bang alam mo sa engineering, Tino? Sa tingin mo ba dahil nakatayo ka rito ng 20 taon, eksperto ka na? Ang taong katulad mo ay hanggang sa pagpapawis lang. Di kayo marunong mag-isip. Ang utak nyo ay kasing liit ng mga tornilyong hawak nyo." Hindi na umimik si Mang Tino. Nanatiling blanko ang kanyang ekspresyon, ngunit nag-aapoy sa loob ng kanyang damdamin. "Alam mo, Tino," patuloy ni Victoriano. Lumapit pa ng bahagya habang winawagayway ang kanyang tablet. "Sinasayang mo lang ang oras ng kumpanya. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung gaano ka kahangal? Gagawin natin itong hamon. Patalinuhan. Kung masagot mo ang isang tanong ko na may kinalaman sa lohika at operasyon ng pabrikang ito, bibigyan kita ng 1 linggong paid leave. Pero kung hindi, tatanggalin kita sa trabaho mo ngayon din." Nagbulungan ng mga manggagawa. Natatakot sila para kay Tino. Alam nilang mapanlin lang ang manager na ito. "Pumapayag po ako, sir." Mahinahong sagot ni Tino. Ngumisi si Mr. Victoriano. "Simple lang. Sa loob ng isang araw, gumagamit tayo ng 3,000 kilowatt ng kuryente para sa operasyon. Kung ang kuryente natin ay tumataas sa 15% kada buwan dahil sa inefficient ng mga makina, at ang kita natin ay 20% lamang ng operating cost, ilang buwan bago tayo malugi ng tuluyan kung hindi natin palitan ang mga lumang piyesa na ayaw mong galawin dahil sa alignment mo." Tumingin si Victoriano sa kanyang orasan. "Mayroon kang 1 minuto. Magsimula ka na." Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang pintig ng puso ng mga manggagawa. Si Tino ay nakatitig lamang sa kisame, tila nagbibilang ng mga bituin sa gitna ng maliwanag na mga ilaw ng pabrika. 10 segundo, wika ni Victoriano habang nakangisi. "Sir," panimula ni Tino. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. "Ang tanong nyo ay nakabase sa matematika ang kinuha nyo sa libro. Pero nakakalimutan nyo ang isang mahalagang variable sa pabrikang ito, ang human factor. Ang kuryente ay hindi lamang tumataas dahil sa inefficient ng makina. Tumataas ito dahil sa inyong mga optimization protocols na nagpipilit sa aming patakbuhin ang makina sa 110% capacity na nagreresulta sa overheating. Dahil sa overheating, ang mga gear ay lumalambot. Kaya hindi nag-a-align. Kaya lalong humihigpit ang friksyon. Kaya lalong kumakain ng kuryente.
Natigilan si Victoriano. Ang kanyang ngisi ay naglaho. Hindi tayo malulugi sa loob ng 6 na buwan, gaya ng kalkulasyon mo sa spreadsheet. Pagpapatuloy ni Tino. Malulugi tayo sa loob ng 3 buwan dahil sa maintenance cost ng mga sunog na motor na pilit nating ginagamit. At kung gusto nyo ng sagot base sa lohika, sir, ang isang matalinong manager ay hindi nagtatanong kung kailan malulugi ang kumpanya. Ang matalinong manager ay nakikinig sa mga taong nasa sahig kung paano ito ililigtas. Ang tanong nyo ay para sa isang accountant, pero ang pabrika ay hindi lang numero. Ito ay buhay. Nanahimik ang buong planta. Ang manager ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Pero bago pa man siya makasigaw, nagpatuloy si Tino. At isa pa, sir, binanggit nyo na ang mga manggagawa ay walang utak. Bago ako napadpad dito, ako po ay graduate ng Mechanical Engineering noong 1985, valedictorian. Hindi po ako naging engineer dahil kailangan kong buhayin ang aking mga kapatid pagkatapos pumanaw ng aming mga magulang sa aksidente. Ang pabrikang ito ang naging tahanan ko. Dahil hindi ako makapunta sa ibang bansa o kumpanya dahil sa aking mga responsibilidad. Kaya huwag niyo akong hamunin ng talino dahil ang talino ko ay ginagamit ko para manatiling buhay ang pabrikang ito sa loob ng 2 dekada habang kayo ay abala sa pagpapaganda ng inyong resume. Lumapit si Tino sa makina. Kinuha ang isang wrench at isang beses lang itong pinitik sa isang partikular na bahagi. Umandar ang makina ng tahimik at maayos. Gumagana na, sir, wika ni Tino. Sana ay masagot nyo rin ang tanong ko. Bakit nyo kinamumuhian ang mga taong mas matalino pa sa inyo? Gayong sila ang dahilan kung bakit may pambili kayo ng ganyang kamahal na sapatos. Ang manager ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang pride ay durog na durog. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga matang puno ng paghanga kay Tino at pagkadismaya sa kanya. Subalit may isang twist na hindi inaasahan ng lahat. Ang pangalawang manager na nakamasid sa sulok ay lumapit. Siya ang general manager ng kumpanya na matagal na palang naghahanap ng dahilan para mapatalsik si Victoriano dahil sa katiwalian at maling pamamahala. Mr. Victoriano, malupit na wika ng general manager. Narinig ko na ang lahat. Ang iyong kawalan ng respeto sa mga empleyado at ang inyong hindi pagtukoy sa tunay na dahilan ng pagkalugi ng planta ay sapat na basehan para kayo ay mapatanggal. At ikaw, Mang Tino, lumingon ng general manager kay Tino. Ang nakita ko ngayon ay hindi lamang isang manggagawa. Nakita ko ang isang leader. Simula bukas, ikaw na ang hahawak sa maintenance department. At para kay Mr. Victoriano, ang security ang magpapalabas sa kanya ngayon din. Nagtalo ang lahat, naghiyawan ang mga manggagawa. Si Mang Tino ay nanatiling nakatayo, pinupunasan ng langis sa kanyang kamay. Hindi siya natuwa dahil sa promosyon. Natuwa siya dahil nasabi niya ang totoo. Habang inilalabas si Victoriano ng security, lumingon ito kay Tino. Ang manager ay wala ng kayabangan. Kita sa kanyang mga mata ang takot sa hinaharap na wala ng kapangyarihan. Paano mo nalaman ang tungkol sa pag-aalay ng gears? Tanong ni Victoriano sa isang pabulong na boses habang papalabas ng pinto. Ngumiti si Tino ng mapait. Kapag ang buong buhay mo ay nakadepende sa isang bagay, matututunan mo ang bawat hibla at bawat ugong nito. Hindi kailangan maging boss para makaintindi. Kailangan lang na magkaroon ng puso sa trabaho. Pagkalabas ni Victoriano, bumalik ang katahimikan sa pabrika. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na puno ng takot. Ito ay puno ng pag-asa. Si Mang Tino, ang matandang lalaki, na may mga kamay na puno ng langis, ay naglakad patungo sa kanyang bagong opisina. Hindi siya nagbago, nanatili siyang mapagkumbaba. Ang tanging nagbago ay ang
pagkilala ng mundo sa kanyang tunay na halaga. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang sikat ng araw ay tumama sa bintana ng pabrika. Nagbibigay ng liwanag sa mga makinang dati ay itinuturing na sira. Ngunit ngayon ay unti-unting nakakahanap ng tamang timpla. Ang kwento ni Mang Tino ay naging mitya ng pagbabago ng Apex Manufacturing. Hindi na lamang ito isang pabrika ng bakal at langis. Ito ay naging patunay na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa posisyon o sa ganda ng pananalita, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga bagay na itinuturing ng iba na basura. Lumipas ang mga buwan at ang pabrika ay umunlad ng hindi inaasahan. Ang bawat gear ay nag-ikot ayon sa tamang alignment. Ang bawat manggagawa ay naging masaya at si Tino sa kabila ng kanyang mataas na posisyon ay makikita pa rin tuwing hapon na nagpupunas ng makina, nakasuot ng kupas na uniforme at nagtuturo sa mga bagong empleyado ng hindi lamang engineering kundi ng buhay. Ang mapagmataas na manager ay naging isang aral na lamang sa kasaysayan ng kumpanya. Isang babala na kahit gaano kataas ang lipad ng isang tao, kung ang kanyang pundasyon ay nakatapak sa pagyurak ng iba, ito ay tiyak na babagsak din. Sa huli, nanatiling matatag ang pabrika, hindi dahil sa mga makina, kundi dahil sa isang lalaking ang talino ay hindi naging sanhi ng pagmamataas, kundi ang naging susi sa pag-angat ng lahat. At ang mga tornilyo na dati ay kinakalawang, ngayon ay kislap na parang mga bituin sa gabi. Simbolo ng isang karangalan na hindi nabibili ng pera, kundi pinaghirapan ng katapatan at tunay na galing. Ang maulang hapon na yon ay nagsimula ng isang kabanata kung saan ang simpleng manggagawa ay hindi na lamang isang numero, kundi ang puso ng operasyon. Ang buhay, minsan malupit, ngunit kung mayroon paninindigan, ang bawat pagsubok ay magiging hagdan patungo sa tagumpay na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa tunay na kahulugan ng pagiging tao. Ang pabrika ay patuloy na umugong, hindi na dahil sa pagod at pilit, kundi dahil sa rhythm ng isang masayang pagtatrabaho. At sa bawat paglipas ng panahon, ang pangalan ni Tino ay hindi lamang naging bahagi ng payroll, kundi naging inspirasyon sa lahat ng sulok ng industriya. Isang patunay na ang talino ay hindi nakikita sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano mo kahusay alagaan ang mga bagay at taong ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Pakiki-comment naman sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aming storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.